September 2025 na. Magkano na nga ba ngayon ang mga Kawasaki motorcycle? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Kawasaki Bajaj RS200. Isa po itong napakalupit na racing bike. Ito po ay semi-big bike. Napakaastig po ng kanyang body and design. Mapagkakamalan mo talaga itong big bike. At isa pa, ito pong kanyang headlight design is very attractive dahil nga gumagamit po ito ng projector lights para sa kanyang main light. At dito sa bandang itaas, mayroon po siya ritong split na daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay para po rito sa kanyang mga nagsisilbing mata na kanyang main light. At dito na rin po located, dito pong kanyang mga pahaba na turn signals. LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po dito sa kanyang lighting system. Mayroon naman po itong clear na windshield. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. At may nakalagay po rito na ABS na decal. Ito po pala mga ka-LM is naka-dual channel ABS. Magmula po rito sa harapan hanggang dun sa likuran. Ang kagandahan naman po niyan ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. Naka-single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Vibre. At ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 100 by 80-17. Combination po pala ito ng analog at digital. May 2 button selector dito sa bandang ibaba. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. At napakaastig. Ang laki po pala nitong kanyang fuel tank. May nakalagay naman po rito na 3D emblem na Rouser. At ito naman po ay mayroong 6-speed manual transmission. Ito pong kanyang upuan, napakaganda rin, no? Dahil medyo mas mataas po yung upper part nito pong upuan para po sa ating back rider. At ang kanya naman pong rear suspension ay equipped po ito ng monoshock absorber na may canister. At ang kagandahan niyan is adjustable po siya. At ang kagandahan dito, ito po palang kanyang tail light is nandirito po siya sa kanyang rear fender, which is very unique, no? And then, yung kanya naman pong mga turn signals ay nandirito naman po siya na naka-pop up. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na Vibre. At ang sukat naman po ng kanyang gulong, rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-17. At very sporty looks naman po ang dating nito pong kanyang exhaust pipe. Black color naman po siya at mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo po nito pong kanilang Kawasaki Bajaj RS200 ABS version ay nagkakahalaga po ito ng 151,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 18,800 pesos. Kawasaki Brusky 125. Dito po sa bandang itaas, mayroon po siya ritong split na daytime running light. At mayroon pa po siyang additional na lights dyan sa bandang itaas. At dito po sa bandang ibaba, ito po yung kanyang main headlight. Maporma din po at maangas ang dating nito pong kanyang lighting system. At dito po sa bandang itaas, nagkaroon po siya ng arrow dito. At ito po ay naka-fuel injected na po ang kanyang engine. Ito po ay naka-air cooled. Ito naman pong kanyang upuan, malapad din po siya. And then yung kanyang seat cover is black color po siya. Ito naman pong kanyang grab bar is silver color po siya. Ito po ay gumagamit ng traditional na telescopic fork, silver color. Ganon din po ito pong kanyang mag-wheel. Same din po sila ng kulay na silver color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 80 by 90-14. Combination po pala ito ng analog at saka digital. Mayroon naman po itong 2 front pocket sa magkabila. Mayroon din po siyang utility hook dito sa gitna. Gumagamit po ito ng mechanical key. At ang kagandahan niyan ay included na po pala rito yung kanyang seat opener. Malawak din po itong kanyang footboard. Maganda rin pong pagkakadesign. At ang kagandahan niyan, included na po dito, ito pong kanyang turn signals. Ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber. Yung coil spring na ginamit is glossy black po siya. At ito po ay mayroong mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system.
At ito pong kanyang cast wheel is silver color po siya. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang likuran ay may sukat na 90/90-14. Mayroon po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Kawasaki Brusky 125 ay nagkakahalaga po ito ng 77,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,800 pesos. Kawasaki Bajaj Roser NS125. Ito po yung fuel injection na model. Ang lapad po nito pong kanyang headlight design, nakaimbustong part na to, matulis din. Gumagamit po ito ng bulb type para po rito sa kanyang main light at may additional lights pa po rito sa bandang itaas. Nandirito naman po located itong kanyang mga malalaking turn signals. More visible po yan kapag kayo po ay kakanan at kakaliwa. Naka-single rotor disc brake sa harapan, habang dito naman po sa likuran, equip po ito ng mechanical drilling trailing or drum brake. Meron po pala itong integrated na mudguard at separated naman po ito pong kanyang rear fender. May pagka-classic no, yung pagkaka-design nito pong kanyang rear fender. Mayroon pong partition sa gitna at maganda rin po itong kanyang upuan. Malaki ang kanyang fuel tank at may nakalagay naman po rito na Roser 3D emblem. Combination po pala ng analog at digital ang kanyang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at naka-naked handlebar. Ang ganda rin po pala no, nito pong motorsiklo na to. At equip po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Ayun, endurance nakalagay. Kaya maaasahan natin na maganda yung bouncing performance nitong kanyang rear suspension. At ito po ay adjustable. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki Bajaj Rouser NS125 ay nagkakahalaga po ito ng 84,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 6,300 pesos. Barako 2 Kick version 2025. Ito na po yung pinakabago ngayon. At mapapansin natin na bago na rin po yung decals. Meron po itong square type na headlight. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Ganon din po ito pong kanyang mga bilugan na turn signals. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.75/17. Habang mayroon naman pong sukat na 3/17 dito sa likuran. Naka-drum brake dito sa harapan, habang naka-drum brake din naman po dito sa likuran. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At ang kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, hazard button, turn signal selector sa kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, wala po tayong makikita rito dahil nga wala po siyang electric starter. Dahil ito nga po yung kanilang kick version na Barako 2. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 12 liters. Ang lapad po nito pong kanyang upuan. Black color po ito pong kanyang seat cover. Mayroon po itong integrated na grab bar at converted na po ito as rear carrier. Ang laki po ng pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight kaya more visible po ito day or night time. Bulb type naman po yung kanyang ginagamit dito sa kanyang taillight. Ganun din po, naka-bulb type din po ito pong kanyang mga bilugan na turn signals. At ito po ay naka 4-speed manual transmission. At gumagamit po ito ng 4 na shock absorber dito sa likuran. Combination po ng silver at black ito pong kanyang pipe. At mayroon po itong single exhaust. At ang Barako 2 po ay equipped ng kick starter at wala po itong electric starter. At ang presyo ng pinakabagong Barako 2 2025 version na kick ay nagkakahalaga po ito ng 93,500 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 7,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,808 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito pang off-road talaga to. Makikita natin itong kanyang gulong, napakalaki no? At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper. At very attractive po ang pagkakadesign nitong kanyang main light na naka-aim shift design. LED na po yan. At located naman po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga turn signals. At ang ganda po pala, no? Colorful po. Ito pong kanyang inverted telescopic fork na gold color. At ito pong kanyang fuel tank located sa gitna, of course, at black color naman po yan. Ang kanya pong meter panel display ay naka-digital. May single button selector dito sa gilid. Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Pahaba. Ito pong kanyang upuan. May nakalagay naman po rito na Kawasaki. At ito naman pong kanyang rear fender is patulis. Nandirito naman po located itong kanyang tail light at ito po yung kanyang mga malalaking turn signals.
At ito pong kanyang stock pipe, napakahaba. Mayroon naman po itong silver color na head protection guard at mayroon po itong single exhaust. Ito naman pong kanyang gulong rito sa likuran, ayan oh, napakakapal. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ito po ay naka dual purpose pattern tires dahil nga pang off-road itong motorcycle na to. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper para po dito sa kanyang rear braking system. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang model po pala nito pong kanilang Kawasaki, ito po yung KLX 150. Mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki KLX 150 ay nagkakahalaga po ito ng 136,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 29,800 pesos. Kawasaki KLX 150S. The same lang po sila na 150cc. Doon po sa harapan. Yun po yung kanyang brother. So, yun po yung pang long endurance, no? Kasi nga naka-inverted telescopic fork yan. Ito naman po ay equipped po siya ng traditional telescopic fork. Meron po siyang rubber boots dito sa bandang itaas. Of course, ito po ay naka dual purpose pattern tires dahil ito po ay pang on and off-road condition. Naka-spokes rim set din po yan. Equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper para sa kanyang front braking system. And then ito pong kanyang headlight is naka-aim shift design din. At ito po ay LED na. Rounded shape naman po ito pong kanyang mga turn signals rito. At ito pong kanyang upuan, napakahaba po niya. Green color po pala ito, no? Ang ganda rin po nung kanyang color kasi green na green. At ito pong kanyang fuel tank is matte black color naman po siya. Mechanical key para po sa kanyang ignition. Naka fully digital meter panel display. At ito naman pong kanyang rear braking system is naka single rotor disc brake pa rin po siya with single pot caliper. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po sa kanyang rear suspension. Ang lupit din po pala ng dating nito pong motorsiklo na to, no? Para po sa mga kababayan natin na mahilig mag off-road, saktong-sakto ito para sa inyo. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki KLX 150S ay nagkakahalaga po ito ng 125,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 23,800 pesos. Dito naman po yung kanilang sports racing bike, no? Street Fighter. Ito talaga napakaastig at mabibilis ang mga motorsiklong ito. Naka-dual ABS na po ito dito po sa front and then sa rear. At ang kagandahan niya, napakaastig po nito pong kanyang headlight design. Naka-projector lights po dito sa bandang harapan at mayroon po siya ditong daytime running light na parang nagsisilbing kanyang kilay. Ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Pulsar NS250. So mayroon po itong 250 cubic centimeter engine displacement. Napakalaki po nitong kanyang fuel tank at ang ganda rin po nitong kanyang upuan. Combination naman po ng analog at digital ang kanyang meter panel display. Naka-mechanical key ang ignition at naka-naked handlebar. Wow, napakaastig din po nito pong kanilang Kawasaki Bajaj Pulsar NS250. At ang presyo po pala nito ay nagkakahalaga po ito ng 163,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 31,800 pesos. Barako 3 FI 2025 version, dual start po ito. Equipped po ito ng kick starter at electric starter. Ito po ay mayroong square type na headlight design. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Ganon din po ito pong kanyang mga bilugan na turn signals. Bulb type din po yan. At ito po ay equipped with traditional telescopic fork na silver color. Mayroon po yang rubber protector. At ito po ay naka-drum brake dito sa harapan. Habang naka-drum brake din naman po dito sa likuran. At ito po ay gumagamit ng analog meter panel display. Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ang kanyang mga button selectors dito sa kaliwa, meron po itong high beam and low beam, hazard button, turn signal selectors at ang kanyang horn.
Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong electric starter. At bukod dyan, mayroon din po itong kick starter. At mayroon po itong sukat na 2.75/17 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 3/17 dito sa likuran. Ang lapad po nito pong kanyang upuan. Black color naman po ang kanyang seat cover. At mayroon na po itong integrated na grab bar. Converted na rin po ito as rear carrier. At mayroon po itong 12 liters na fuel tank capacity. Combination po ng gray at black itong kanyang pipe. At mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng 4 shock absorber dito sa likuran. Tubular po na metal ito pong kanyang swing arm. At ito po ay naka 4-speed manual transmission. Naka bulb type po ang kanyang tail light at bilugan naman po ang kanyang mga bulb type na turn signals. At ang presyo po ng pinakabagong Barako 3 2025 version na dual start FI ay nagkakahalaga po ito ng 103,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,800 pesos. At mayroon naman po itong 5,245 pesos sa loob po yan ng 36 months. Isa sa nagustuhan ko dito sa kanilang Kawasaki Dominar 400 UG ay talagang napaka-bulky niya, no? Masasabi natin na napakalaki ng kanyang body and design. Well, mapunta muna tayo rito sa kanyang headlight. Dito sa harap, naka-emboss tong part na to. And then pag ating sinilip, no, nagkaroon po siya rito ng napakaraming partition. Inverted telescopic fork, single rotor disc brake. Ang kanya naman pong mags, nagkaroon siya ng two-tone color combination. Mayroon na din po pala siyang USB charging port. Ito po pala ay mayroong 13 liters na fuel tank capacity. Built-in na crash guard. Ito po pala ay equipped with 6-speed manual transmission. Ang ganda rin. Wala tayong makikitang tahi rito. Karoon pa po siya rito ng saddle. Pwede na po tayo agad maglagay ng mga top box. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 110 by 70-17. Ang kanyang stock tires pang city riding condition. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Dominar UG ay mayroon pong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke single cylinder, naka dual overhead cam. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 39.4 HP at 8,650 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 35 Nm at 7,000 RPM. At ang bigat naman po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 184 kg. Braking system sa likod, equipped with single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper na Vibre. Equipped po siya ng dual channel ABS. At ang presyo po ng Dominar 400 UG ay nagkakahalaga po ng 210,900 pesos. Yan po yung kanyang cash price SRP at included na rin po dyan yung kanyang 3 years registration. At para naman po sa mga balak kumuha ng hulugan, kailangan pong mag-down payment ng 36,800 pesos. At mayroon pa po itong additional na 9,387 pesos para naman po sa kanyang insurance. Ito ay para lamang po doon sa mga kukuha ng hulugan. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 9,351 pesos sa loob ng 3 taon. Punta naman po tayo sa mga pantra. Ito po yung mga motorsiklo na pantrabaho, pampasada, pang-service. Lahat na pwede mong gawin. Kumbaga all-in-one po itong mga to. So makikita po natin dito, nandirito po yung kanilang Barako 3. Ito po yung kick version. Ito naman po yung kanilang Barako 3 kick at starter version. So same lang po yan. Ang pagkakaiba lang po nila is yung isa is kick lang. Sisipain mo lang kapag gusto mo po siyang paandarin. Habang ito naman pong kabila is dual option siya. So mas effortless dahil nga pwede mong gamitin yung kanyang electric starter. At ito naman pong kanyang headlight is square type po yan. Tapos nagkaroon po siya ng headlight cover dito na glossy. May nakalagay na Kawasaki dito sa gitna. Dito po located itong kanyang rounded shape na mga turn signals. Gumagamit po ito ng traditional telescopic fork dito sa harapan, silver color, at meron po siyang protection itong kanyang rubber boots para hindi po mapasukan ng dumi itong kanyang front suspension. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan, ito po ay gumagamit ng mechanical trailing or drum brake. Itong hub na ginamit is glossy black po siya. Of course, dahil ito po ay panghanap buhay na motorsiklo, business type, is naka-spokes rim din po yan. At ito naman pong kanyang meter panel display is gumagamit po siya ng analog, naka-mechanical key ang ignition, at naka-naked handlebar. Ang lapad po nito pong kanyang upuan, saktong-sakto, no, panghanap buhay. Actually, kakasya ang tatlo dyan kung talagang gitgitan at marami kayong mga pasahero. Dahil nga malakas naman po talaga ito pong ating Barako 3 dahil mayroon po itong 175 cubic centimeter engine displacement. At ang presyo po pala nito pong kanilang Barako 3
kick version ay nagkakahalaga po ito ng 96,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,800 pesos. Habang ito naman pong kanilang Kawasaki Barako 3 ay nagkakahalaga naman po ito ng 102,500 pesos. So mayroon lang naman po silang kunting price difference dito po sa kanilang kick at electric starter. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,800 pesos. Para po dun sa mga price po na aking binanggit, included na po lahat dyan yung kanilang 3 years registration. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Kawasaki Barako 2. So yung Barako 3, yan po yung ating pinakabago ngayon. Pero yung iba naman po, mas gusto nila yung Barako 2. Kaya nating to worry about dahil meron po kayong mga option na pagpipilian. Meron po tayong available na Barako 3 and then meron po tayong available na Barako 2. Ito naman pong kanilang Barako 2, wala pong pagkakaiba sa design pagdating po sa Barako 3. Ang pagkakaiba lang po nila rito is ito pong kanilang mga decal. The rest, pare-parehas na po sila ng specs and then engine displacement, body and design. Kaya ang babanggitin na lang po natin dito ay yung presyo po nito pong kanilang Barako 2. Ito pong kanilang Barako 2 na kick version ay nagkakahalaga po ito ng 93,000 pesos. So ito po yung kick version. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 7,800 pesos. Mapunta naman po tayo rito sa kanilang Barako 2 kick at electric starter version. Nagkakahalaga naman po ito ng 97,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,300 pesos. Ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj City version. So mayroon po tayo ritong City 100, mayroon po tayong City 125 at City 150. So ito po, lahat po ng babanggitin ko is magkakapareho po sila sa body and design. Parehas po sila ng headlight, rounded shape yung mga yan hanggang sa 150. Yung kanila pong mga turn signals, pare-parehas po yan na rounded shape. And then bulb type po lahat ang kanilang ginagamit para po sa kanilang turn signals. Pare-parehas po silang naka-traditional telescopic fork dito sa harapan. At ang ginagamit po nila para po sa kanilang front braking system ay naka-mechanical drilling or ito po yung tinatawag nila na drum brake hanggang dun sa likuran. At yung kanilang fuel tank capacity, wala din pong pagkakaiba. Pare-parehas din po yan ng size at ganun din po yung size ng kanyang upuan. Ngayon naman po ay babanggitin natin kung magkano naman po yung presyo nito pong kanilang Kawasaki Bajaj na pang business type na pinaka-affordable. Kung gusto nyo po ng pinaka-matipid, ito po yung bagay sa inyo. Ito pong Kawasaki City 100. At ang presyo naman po nito pong kanilang Kawasaki City 100 ay nagkakahalaga po ito ng 58,700 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 2,800 pesos. Dumako naman po tayo rito sa Kawasaki City 125. Ang presyo naman po nito ay nagkakahalaga po ito ng 60,700 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 2,800 pesos. At ang kanila pong big brother, ito po yung pinakamalakas sa lahat, ang Kawasaki City 150. Ito po ay nagkakahalaga ng 71,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos.